Like father, like son. At ayon kay Roque mga kababayan, may nasagap daw siyang intel na kapag magtuloy-tuloy itong mga rallies mga kababayan na uumpisahan ng INC ngayong Enero at 13, ay kapag hindi na ito makontrol, ay nagbabalak daw mga kababayan ang Palasyo Malacanang na i-activate ang kanilang super weapon. Nakagaya ng ama ni BBM, ay posible raw magdi-declare ng martial law itong si President Marcos da Jr. Yan po mismo ang sinabi ni Roque. Dahil may usap-usapan mga kababayan na nagpupulong daw di umano, sabi ni Roque mga kababayan, itong National Security Council, hindi po doon sa kanilang opisina, kundi sa bahay daw mismo ni Tambaloslos. Diyos mio. Kaya pala inalis sila si BP Sara Duterte at ang mga dating Pangulo. Panoorin niyo po. Ano ba hong nangyayari ngayon? Yun nga po, pinaka-importante yung tinanggal sa National Security Council ang VP at si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at si Presidente Erap. Bakit? Anong pinaplano ninyo? Dahil mga kababayan, kapag magdedeklara ng martial law, dadaan muna yan sa National Security Council. At bukod pa dyan, yung bali-balita na nagpupulong ang National Security Council at hindi daw sa Malacanang nagpupulong. Bakit hindi kayo sa Malacanang nagpupulong? Sino ba ang inyong presidente? Nagpupulong daw sa isang mga pribadong bahay na pag-aari ng isang Tambaloslos. Sa bahay ni Tambaloslos. Si Tambaloslos ba ang presidente? Diyos mio. Kapag ganyan mga kababayan, hinahayaan mo ang iyong pinsan na mag-aktang presidente? Weak ka talaga, di ba? Hindi ko alam kung totoo po yan, pero yan po ang mga bali-balita na nasasagap ko. At ang mga nasasagap kong mga haka-haka, ayun na nga po. Para hindi matuloy ang rally, baka may posibilidad na mag-martial law. Na sigurado po ako, siguradong-sigurado ako, na gaya ng nangyari sa South Africa na ang martial law ang dahilan kung bakit na matatanggal na ang presidente, na impeach at tuluyang na matatanggal at ngayon mukhang maaaresto na ng kapulisan, no, dahil hindi siya sumusunod sa utos ng Constitutional Court kasi doon sa Korea. Grabe, no? Rally lang mga kababayan, martial law agad. Ang tuting mga kababayan na religious rally yan. Peace rally, martial law. Yeah, ang didinig ng impeachment. Kapag na-impeach ka na, yung kasong impeachment, hindi Senadong didinig, kung hindi yung kanilang Constitutional Court, yung kanilang Supreme Court. O dapat sana ganyan mga kababayan, no? Kapag mayroong impeachment, ang magiging huwes ay yung taga-Korte Suprema. Dahil sila ang nagbabalanse mga kababayan Hindi katulad dito nga sa atin na mga buhaya mga kababayan ang magdedesisyon. Depende sa pagkano ang pera. Doon ang kanilang boto. Akin mas maganda yung ganyang sistema. Kasi mga abogado at bihasa sa batas ang didinig ng kaso laban sa presidente. Lalo na kung ang issue ay dapat siyang matanggal by way of impeachment. No? So, tingin ko, pag ginawa yan ng administrasyon na mag-rally para lang hindi matuloy ang 13th, yung pag-o-organize kasi ng rally na ganyang kalaki, hindi biro-biro yan. Yung organization yan, yung mobilization yan, nangyari na yan ng 1 taon pa. Ang pinakatakot kasi nila mga kababayan, baka daw magtuloy-tuloy. Ito na ang umpisa. One time, big time, and then marami pang kasunod na iba. Pero, sana nga hindi tamarin, no? Ang mga tao na magpupunta dyan sa rally. Pero, at least mga kababayan, kapag may mga ganitong rally, inababahala ang Malacanang, papalag pala sila kapag darapalan na tayo. Mabuti na rin yun mga kababayan. At least mapakita natin sa nakaupo ngayon, napapalag talaga ang tao kapag tinuloy-tuloy nyo ang pagkagarapal dyan sa posisyon. Nung 2024 pa. At ngayon, ang alam ko, may personal knowledge ako ng mga kliyente ko, ng mga bus companies, tuwan-tuwa kasi by the hundreds na umupa ng bus ang Iglesia ni Cristo para dito sa Metro Manila. No? At nangyayari yan sa iba't ibang parte pa rin ng Pilipinas. So ibig sabihin, organisado na tayo para sa 13. At kapag sila ay nag-martial law, organisado na tayo para labanan yung deklarasyon ng martial law. At grabe! Gaya ng nangyari sa South Korea, baka lalong mapabilis pa na maingganyo ang militar
na tugunan ang kanilang obligasyon na protektahan ang taong bayan. Sige nga, magmarsyalo ka para maulit muli ang kasaysayan. Of course, may mga bali-balita rin na binubusog ni Tambaluslos ang ilang mga retiradong general at syempre umiikot sa mga kampo, nagbibigay ng mga 300, 200, 100,000 sa mga general. Kasi ang daming pera mga kababayan at yung ginamit na pera niyan, galing din sa kaba ng bayan. Pero ako naniniwala ko, lalo na kung sila opisyales, na maiinsulto lang yung mga general na yan pag binigyan mo ng ganyang halaga. Kasi inculcated sa kanilang mga pag-iisip talaga, sa PMA pa lang, o kung saan man sila nag-training sa ROTC, na ang kanilang trabaho talaga ay ialay ang kanilang mga buhay para sa inang bayan. So much so na kapag ikaw, ang feeling nung isang Except kay Trillanes. Lus-lus ay kaya kang bilhin ng 300,000, mabubuwang ka at mabubwisit ka talaga. At tingin ko, yan ang nangyari. Paano kung millions? By the hundreds of millions. Pero ang dami nila na hindi pa siguro kaya, pero ewan na natin. Iba mag-isip itong mga Tambaluslos, mga kababayan. Pagkamat ang nais ng mangyaring Tambaluslos ay mabili nga ang loyalty ng mga kasundaluhan, lalo lang silang nabwisit. Kasi ang pagkatao nila ay hindi for sale. Not for sale. Integrity is not for sale. Yan ang aking paniniwala. So, mabalik tayo sa ating topic. Meron ba mga kondisyones kung saan ang militar, ang ating kasunduluhan, ay tutugon sa hamon na maging protektor ng taong bayan? Ang sagot, oo. Unang-una, dahil sa mga issues na may kinalaman sa kanila sa budget. Pensyon, modernization. Pensyon? Oh, kinantin na daw mga kababayan. Tapos modernization, tinanggalan ng budget. At ang pinakamalaking dahilan, kakampi na ngayon, lalong-lalo na sa Kongreso, ang kanilang mga kalaban na komunistang terorista. Correct. Yan talaga ang malaking insulto sa AFP, mga kababayan. Sila ang nagbubuwis ng buhay o pumoprotekta. Ginagamit ng gobyerno, mga kababayan. Magpakamatay kayo dyan para labanan ang mga NPA. Ngayon, mga kababayan, kakampi na ni Tambaluslos. Kakampi na ni nangagngag, mga kababayan, dahil ang mga komunistang ito anti-Duterte, Mio. At hindi talaga kakampi, ha. Garapalan, mga kababayan. Sigurado tayo, ginagamit lang ng mga komunista ang tsansang ito na bangag ang gobyerno. Inuulol na ang gobyerno, mga kababayan, ng mga komunista. Ginagamit din ng bangag government, mga kababayan, dahil para sa politika. Ang kawawa dito, mga kababayan, ay mga sundalong nagbuwis ng buhay. Nasayang ang kanilang sinimulan, mga kababayan, dahil muling magpapalakas ng mga komunistang iyan. Bukod pa dyan, nandyan yung walang bilib sila sa kanilang chief of staff ngayon. At saka yung kahinaan ngayon ng sistema, lalong-lalo na pagdating sa promotion. Dahil lahat naman ng kasunduluhan, ang gusto naman magkaroon ng estrella, lalo na yung mga officer bago sila pati mga kababayan, promotion, mayroong kurakutan na din. Magretiro. At maaga kasi ang retirement age nila, 57, retire na sila. So umaasa sila na by 57, magkaroon man lang sila ng estrella. Pero bukod pa dyan, nakikita natin na yung mga retirado, at least, concerned din sa issue ng charter change. Tsaka sa issue ng, ito pala, meron pang separate open letter against Tambaluslos mismo, di ba? Yung kanyang paggastos ng AKAP at saka yung paggastos ng mga ayuda para sa pamumulitika. Meron nga palang ganyang open letter. So, galing mismo sa AFP yan, mga kababayan, ng open letter, ha? Anong conclusion ko? Kung 75% probability na magkakaroon ng presidente, ako siguro, dahil hindi ako talaga involved sa militar, merong 60% probability. Dahil ang pinaka-nakakainis sa militar, yung makita mo na yung pumapatay sa kapwa mong sundalo at pumatay sa kapwa mong sundalo, kakampi na ng mga bangag, mga kababayan. Ay siyang nagpapakulong ngayon yung mga hinahangaang mga general. Lalong-lalo na yung si Paduano, dating Alex Bungkayo Brigade. Ang siya ngayong naghaharing uri sa Kongreso. Yan ang pinakamalaking pagkakamali ni Tambaluslos at ng Marcos administration. Yung hayaan na ang kalaban ng hukbong sandatahan ay maging kakampi ngayon ng administrasyon. Agree ba kayo? Well, kung agree kayo, comment lang kayo dyan. Darating ang panahon na makaka-live din tayo muli at babasahin ko lahat ng mga komentong yan. Pero for now, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Kawawa ito si Roque, mga kababayan, nagtatagon na parang daga sa ibang bansa. Dahil ginigipit, mga kababayan. Kung uuwi ito sa Pilipinas, kulong ito na walang piyansa dahil yung ikakaso sa kanya daw, mga kababayan, is human trafficking.
me. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na nabase sa intel ni Roque, handa daw magdeklara ng martial law si BBM kapag magtuloy-tuloy ang rally? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.